Hello mga ka-info! Kamusta kayo? Ngayon ay ating pag-usapan ang pinagkaiba ng kolonyalismo at imperialismo. Bakit may mga bansang nasakop at bakit ang Thailand ay nanatiling malaya? At ano nga ba ang nangyari sa unang at ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin? Kung handa ka ng tuklasin ng mga makasaysayang kaganapan na humubog sa daigdig, simulan na natin. Ano nga ba ang kolonyalismo at imperialismo? Kolonyalismo ay tumutukoy sa direktang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa isa pang mas mahinang teritoryo upang kontrolin ito sa espetong pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan. Sa kabilang banda, ang imperialismo ay mas malawak. Ito ang pagpapalawak ng kapangyarihan o impluwensya ng isang bansa sa isa pang bahagi ng daigdig, maaaring sa pamamagitan ng kolonyalismo, digmaan, kasunduan o impluwensya sa kultura at ekonomiya. Ang tuwiran at dituwirang kolonyalismo. May dalawang anyo ang kolonyalismo, tuwiran o direct rule, kung saan ang bansang mananakop ang may ganap na kontrol sa pamahalaan ng sinakop na teritoryo. Halimbawa, ang Espanya sa Pilipinas. Sila mismo ang namuno sa pamahalaan, relihiyon at edukasyon. Ang dituwiran o indirect rule naman ay ang mga lokal na pinuno ay pinanatili sa pwesto ngunit kontrolado ng dayuhan. Halimbawa, ang Britanya sa India noong una. May puppet leaders pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa dayuhan. Ang unang at ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin. Ang unang yugto ng imperialismo ay naganap noong ika-15 hanggang ika-17 siglo. Ang layunin ay maghanap ng spice trade, ginto, at ruta patungong Asya. Ang mga bansang nanguna rito ay ang Portugal at Espanya. Halimbawa, ang pagsakop ng Espanya sa Pilipinas noong 1521. Ang ikalawang yugto naman ay naganap noong 19 hanggang 20 siglo. Ang layunin ay maghanap ng raw materials, bagong merkado at pagpapalawak ng kapangyarihan. Ang mga bansang nanguna ay Britanya, Pransya, Netherlands at Germany. Nasakop nila halos buong Africa at Southeast Asia. Bakit hindi nasakop ang Thailand? Sa panahon ng imperialismo, tanging ang Thailand o dating Siam ang nanatiling malaya sa buong Timog Silangang Asya. Bakit nga ba? Dahil ito sa matalinong pamumuno ni Haring Mongkut at Haring Chulalongkorn na nagsagawa ng mga bagay upang hindi masakop tulad ng nagpatupad ng reforma sa edukasyon, ekonomiya at gobyerno, naglaro ng diplomasya sa pagitan ng Britain at France, at nagpakita na kaya nilang mamahala ng maayos kaya't hindi ito ituturing na target para sakupin. Dumako naman tayo sa ating munting tanungan sa ating isinagawang talakayan. Sa iyong palagay, paano nakaapekto ang kolonyalismo at imperialismo sa kasalukuyang kalagayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya? I-comment ang iyong sagot o pagnilayan ito sa iyong learning journal. Nawa ay mas lumawak ang iyong kaalaman tungkol sa kolonyalismo at imperialismo at kung paanong ang mga ito ay naging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Kung may natutunan ka sa ating talakayan, nawa ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Yan lamang, salamat sa panonood sa My Info Basket.